10 mga nakakamanghang tanawin dito sa mundo. Welcome sa Arvin Polo TV. Bawat sulok ng mundo ay nagtataglay ng iba't ibang magagandang tanawin. Ang mga ito ay dinarayo ng libu-libong mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa katunayan nga ay maaari itong bisitahin upang doon mag-unwind at makapag-relax upang kahit sa ilang sandali ay makalimutan nila ang kanilang mga problema. Pero ano kaya ang mga itinatagong misteryo sa likod ng kagandahan ng mga ito? Kaya naman sa video na ito ay aalamin, pag-uusapan at tutuklasin natin ang 10 nakakamanghang natural wonders. Kaya naman, simulan na natin. Number 1, Grand Canyon. Ang Grand Canyon ay isang kilalang tanawin sa buong mundo. Matatagpuan ito sa northwest part ng Arizona, USA. Ang haba nito ay umaabot sa humigit kumulang 277 miles mula Hualapai Indian Reservation hanggang Grand Wash Cliffs. Ang lapad naman nito ay mula 4 hanggang 18 miles at ang lalim ay umaabot sa 6,000 feet mula sa gilid hanggang sa Colorado River sa ibaba. Nabuo ang Grand Canyon sa loob ng milyon-milyong taon dahil sa pagguho ng lupa na dulot ng Colorado River. Bawat layer ng bato sa canyon ay may mga fossils at iba't ibang sediment na nakakatulong sa mga geologist na pag-aralan ang climate change at ang kapaligiran sa nakalipas na panahon. At ang pinakamababang bahagi ng canyon na tinatawag na Vishnu Basement Rocks ay tinatayang 1.8 billion years na ang edad. Samantala, ang Grand Canyon ay hindi lang isang geological wonder dahil bahagi rin ito ng kasaysayan at kultura. Matagal nang tinitirhan ang lugar na ito ng iba't ibang cultural tribes tulad ng Havasupai, Hopi, Hualapai, Navajo at Zuni. Malalim ang kaugnayan ng mga tribong ito sa lupaing ito at ang kanilang mga alamat, kultura at tradisyon ay bahagi din ng lugar. Gayun din, ang turismo sa Grand Canyon ay nakakatulong ng malaki sa kanilang ekonomiya. Taon-taon ay mahigit 5 milyong turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang bumibisita upang makita ang ganda nito. Kaugnay nito, ang Grand Canyon National Park na itinatag noong 1919 ay mayroong iba't ibang activities para sa mga bisita. Maaring maglakad sa mga hiking trail tulad ng Bright Angel Trail at South Kaibab Trail, sumakay sa mga mule rides o mag-rafting sa Colorado River. Mayroon ding mga viewpoint tulad ng Mather Point, Yavapai Observation Station at Desert View Watchtower kung saan makikita ang lawak at ganda ng canyon. Bukod dito, isa sa mga pinakakahangahangang aspeto ng Grand Canyon ay ang pagbabago ng kulay nito. Ang pagsikat at paglubog ng araw ay nagbibigay ng magagandang pagbabago sa kulay ng mga bato, mula pula, orange, pink hanggang lilac. Ang interplay ng liwanag at anino ay nagpapakita ng mas detalyadong texture at layer ng canyon. Dagdag pa rito, ang Grand Canyon ay mahalaga rin bilang isang ecosystem. Bagamat tuyo ang lugar na ito, mayroon pa ring iba't ibang uri ng hayop at halaman na nabubuhay dito. Makikita rito ang mga hayop tulad ng California condor, bighorn sheep at desert tortoise. Number 2, Great Barrier Reef. Ang Great Barrier Reef ay isang kilalang likas na yaman sa mundo. Matatagpuan ito sa Queensland, Australia at umaabot ng halos 2,300 kilometers mula Torres Strait sa north hanggang Fraser Island sa south. Binubuo ito ng higit sa 2,900 coral reefs at 900 na isla na bumubuo ng pinakamalaking coral reef system sa buong mundo. Gayun din, ang Great Barrier Reef ay tahanan ng maraming uri ng hayop at halaman. Sa katunayan, mahigit 1,500 na uri ng isda, 411 na uri ng matitigas na corals at iba't ibang uri ng seashells, sea urchin at mga alimasag ang makikita dito. Dito rin naninirahan ng mga endangered species tulad ng dugong at malaking green sea turtle at noon ngang 1981 ay kinilala ito bilang UNESCO World Heritage Site. Bukod sa likas na yaman, mahalaga rin ang reef sa ekonomiya at kultura ng Australia. Maraming turista ang bumibisita dito na nagdudulot ng malaking kita at maraming trabaho. Mahalaga rin ito sa kultura ng mga indigenous Australian na nakatira sa lugar. Ngunit ang Great Barrier Reef ay humaharap din sa iba't ibang mga problema. Isa na rito ang climate change na nagdudulot ng coral bleaching. Ang coral bleaching ay nangyayari kapag uminit ang tubig at nawawala ang kulay ng mga corals. Kapag nangyari ito,
ay humihina ang mga corals at maaari din itong mamatay. Bukod dito, ang polusyon din mula sa agriculture at industriya, sobrang pangingisda at malalakas na bagyo ang nagpapalala ng kalagayan ng reef. Dahil dito, maraming hakbang ang ginagawa para maprotektahan ang reef. Kabilang narito ang mas mahigpit na batas na may kaugnayan sa pangingisda, pagmumonitor ng polusyon at mga proyekto para sa pagpapanumbalik ng corals. Ang pamahalaan ng Australia, kasama ang mga international organizations at mga scientists, ay nagtutulungan upang mapanatili at maprotektahan ang reef. Number 3, Mount Everest. Ang Mount Everest na kilala rin bilang Sagarmatha sa Nepal at Chomolungma naman sa Tibet ay itinuturing bilang pinakamataas na bundok sa mundo. Ito ay may taas na 8,848.86 meters mula sa ibabaw ng dagat. Matatagpuan ito sa Himalayas sa boundary ng Nepal at China. Kilalang kilala ito ng mga mountaineers at adventurers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang Everest ay bahagi ng Himalayas na binubuo ng maraming matataas na bundok. Unang nasukat ng mga British surveyors ang bundok noong 1856 at tinawag itong Peak 15. Noong 1865, pinangalanan itong Mount Everest bilang parangal kay Sir George Everest, isang British surveyor. At ang pinakabagong sukat nito noong 2020 ay kinilala ng Nepal at China. Samantala, may dalawang pangunahing ruta patungo sa tuktok ng Everest, ang Southeast Route mula sa Nepal at ang North Route mula naman sa Tibet. Subalit, ang Southeast Route ang mas kilala dahil mas madali itong daanan at mas ligtas kumpara sa ruta sa North. Ang pag-akyat sa Everest ay mahirap at delikado dahil kailangan ng matinding lakas, kaalaman at tibay ng loob dahil sa mga panganib tulad ng matinding lamig. Kaugnay nito, noong May 29, 1953, sina Sir Edmund Hillary ng New Zealand at Tenzing Norgay, isang Sherpa ng Nepal, ang kauna-unahang tao na matagumpay na nakaakyat sa tuktok ng Everest. Ang kanilang tagumpay ay nagbukas ng daan para sa mas marami pang expedition sa bundok. At mula noon ay libu-libong mga mountaineers na ang nagtangkang marating ang tuktok. Ngunit, ang pag-akyat sa Everest ay delikado at maraming buhay na rin ang nawala dahil dito. Kabilang na din sa mga panganib ang altitude sickness, avalanche at masamang panahon. Bukod sa itinuturing ito bilang isang tourist destination, ang Mount Everest ay mahalaga rin sa kultura at spirituality ng mga tao. Para sa mga Sherpa at iba pang ethnic groups sa lugar, ang bundok ay itinuturing na sagrado. Ang Everest ay bahagi naman ng Sagarmatha National Park sa Nepal, na kinilala bilang UNESCO World Heritage Site noong 1979 dahil sa kanyang kagandahan. Maraming hayop at halaman ang matatagpuan dito, kabilang na din ang mga endangered species tulad ng snow leopard at red panda. Gayun din, ang turismo sa Everest ay mayroong malaking epekto sa ekonomiya ng rehiyon. Ang mga local communities, lalo na ang mga Sherpa, ay kumikita dahil sa kanilang pagtatrabaho bilang mga tour guides, porters, at sa pagbibigay ng iba pang serbisyo sa mga climbers. Ngunit ang turismo ay nagdudulot din ng mga problema tulad ng polusyon at pagkasira ng kapaligiran. Maraming basura ang iniiwan ng mga climbers mula sa mga oxygen canister hanggang sa iba't ibang mga gamit. Dahil dito, ang pamahalaan ng Nepal at iba't ibang organization ay nagsasagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang kalinisan at kagandahan ng Everest. Number 4. Aurora Borealis. Ang Aurora Borealis o Northern Lights ay isang napakagandang liwanag sa kalangitan na makikita malapit sa Arctic Circle. Ang makulay na liwanag na ito ay bunga ng pagsasalubong ng mga particles mula sa araw at ng magnetic field ng ating mundo. Kapag ang mga particles na ito ay tumama sa ating atmosphere, naglalabas sila ng liwanag na nagiging green, red, yellow, blue o violet. Makikita ang Aurora Borealis sa northern part ng Norway, Sweden, Finland, Iceland at Canada. Ngunit mas maganda itong makita mula September hanggang April kapag mas mahaba at madilim ang gabi. Karaniwang lumalabas ang mga liwanag na ito sa kalagitnaan ng gabi at maaaring magtagal mula sa ilang minuto hanggang ilang oras. Mas matindi ang Aurora Borealis kapag matindi rin ang sikat ng araw. Gayun din, ang Aurora Borealis ay resulta ng mga proseso sa araw. Naglalabas ang araw ng solar wind, isang flow ng mga charged particles na naglalakbay sa kalawakan.
Kapag ang mga particles na ito ay nakarating sa Earth, nag-i-interact sila sa magnetic field ng mundo. Dinadala naman ng magnetic field ang mga particles patungo sa magnetic poles kung saan sila ay nagko-collide sa mga atoms at molecules sa itaas na bahagi ng atmosphere. Ang energy mula sa collision na ito ay naglalabas ng liwanag na ating nakikita bilang aurora borealis. Sa kabilang banda, may iba't ibang kwento at alamat tungkol sa aurora borealis sa iba't ibang kultura. Sa ilang Inuit tribes, ang liwanag na ito ay itinuturing bilang mga espiritu ng kanilang mga ninuno na naglalaro sa kalangitan. Sa Scandinavia naman, sinasabing ito ay refleksyon ng mga armas ng mga Valkyries habang dinadala nila ang mga namatay na mandirigma sa Valhalla. Subalit, sa panahon ngayon ay patuloy na kinagigiliwan ang aurora borealis ng mga turista at mga photographers dahil sa kakaibang ganda na taglay nito. Bukod dito, ang pag-aaral tungkol sa aurora borealis ay nagdulot ng maraming expeditions at proyekto sa pag-aaral ng space weather at magnetosphere. Gumagamit ang mga scientists ng iba't ibang technology tulad ng satellite imaging at ground-based observatories para mas lalong maintindihan ang mga mechanisms sa likod ng aurora at ang kanilang epekto sa ating planeta. Mahalaga ang kaalamang ito hindi lamang sa science kundi pati na rin sa technology dahil ang space weather ay maaaring makaapekto sa mga satellite communication at power grids sa Earth. At para sa mga gustong makita ang aurora borealis, maraming tours at accommodations ang ino-offer sa mga bansang nasa loob ng Arctic Circle. May mga glass igloos sa Finland kung saan maaaring matulog habang pinapanood ang aurora. Number 5. Victoria Falls. Ang Victoria Falls na tinatawag ding The Smoke That Thunders ay isang napakagandang falls na nasa pagitan ng Zambia at Zimbabwe. Isa ito sa pinakamalaking falls sa mundo na may taas na 108 meters at may lapad na 1,708 meters. Ang tubig mula sa Zambezi River ay bumabagsak sa isang masikip na bangin na nagdudulot ng malakas na ingay at water cloud na umaabot hanggang 400 meters ang taas na makikita naman mula sa malayo. Gayun din, maraming mga turista ang dumarayo sa Victoria Falls taon-taon. Nakikita nila ang ganda ng talon at nasusubukan ng iba't ibang activities tulad ng bungee jumping, whitewater rafting at helicopter tours. Mayroon ding mga hiking trails na nagbibigay ng magagandang tanawin ng falls mula sa iba't ibang angles. Maliban dito, sa paligid ng Victoria Falls ay mayroong mga national parks na nagsisilbing tirahan ng maraming hayop at halaman. Sa Zimbabwe ay mayroong Victoria Falls National Park at sa Zambia naman ay ang Mosi Oa-Tunya National Park. Sa mga park na ito, makikita ang mga elephants, giraffe, zebra at iba pang wildlife. May mga halaman din dito na hindi matatagpuan sa ibang lugar. Samantala, noong 1855 ay isang Scottish explorer na si David Livingstone ang unang European na nakakita sa falls at pinangalanan ito bilang parangal kay Queen Victoria ng United Kingdom. Sinabi niya na ang mga tanawin na ganito kaganda ay tiyak na tinitingnan ng mga anghel sa kanilang paglipad. Dahil sa kanyang pagbisita ay nakilala ang falls sa buong mundo at nagsimula ang pag-aaral tungkol sa lugar. Ang mga bayan naman ng Livingstone sa Zambia at Victoria Falls sa Zimbabwe ay may masayang kultura at kasaysayan. Ang mga pamilihan dito ay puno ng mga local products at handicrafts na pwedeng bilhin ng mga turista bilang souvenirs ng kanilang pagbisita sa lugar. Ang mga local restaurants ay nag-o-offer din ng mga traditional foods. Number 6. Pamukkale. Ang Pamukkale na nangangahulugang Cotton Castle ay isang hindi pangkaraniwang lugar na matatagpuan sa Denizli Province sa western part ng Turkey. Ang haba nito ay umaabot sa humigit kumulang 2,700 meters, habang ang lapad naman nito ay 600 meters. At ang height naman nito mula sa base hanggang sa itaas na bahagi ay 160 meters. Kilala ito dahil sa mga magagandang white terraces na gawa sa travertine na isang uri ng limestone. Ang mga limestone na ito ay nabubuo mula sa mga mineral deposits na nanggagaling sa mga hot springs. Gayun din, ang tubig mula sa mga hot springs ng Pamukkale ay nagtataglay din ng mataas na antas ng calcium carbonate na siya ring nagiging dahilan ng pagkakaroon nito ng travertine formations. Subalit, ang tubig na umaagos mula sa mga bukal ay dumadaan din sa mga terraces at nag-iiwan ng mga mineral deposits na kalaunan ay tumitigas at nagiging puti na parang mga cottons.
Ang temperature ng tubig sa bukal ay umaabot ng 35 hanggang 100 degrees Celsius. Bukod sa magagandang tanawin sa mga terraces, ang Pamukkal ay tahanan din ng ancient city ng Hierapolis na itinatag noong 2nd century BCE. Ang Hierapolis ay isang kilalang lugar noong ancient Greek at Roman Empire dahil nagpapagaling ito ng mga sakit dahil na rin sa mga therapeutic properties na mayroon ang mga hot springs. Samantala, ang Pamukkale at Hierapolis ay magkasamang idineklara bilang UNESCO World Heritage Site noong 1988. Ang mga ito ay patuloy na pinangangalagaan upang mapanatili ang natural resources nito, pati na rin ang mayamang kultura ng lugar. Ngunit upang maprotektahan ang mga terraces, ang ilang bahagi nito ay isinara sa publiko, subalit ang mga bumibisita dito ay kinakailangang maglakad ng walang suot na sapatos upang hindi masira ang mga delicate formations sa terraces. Number 7. Cliffs of Moher. Ang Cliffs of Moher ay isa sa mga pinakakilalang tanawin sa Ireland. Matatagpuan ito sa County Clare sa western part ng bansa. Ang mga bangin na ito ay may haba na halos 14 kilometers at umaabot sa taas na 214 meters. Mula sa mga bangin ay makikita ang Atlantic Ocean, Aran Islands at Galway Bay at pati na rin ang Buren na isang lugar na may kakaibang mga bato at halaman. Bago ito, ang Cliffs of Moher ay nabuo mula sa mga bato na naiipon sa loob ng milyon-milyong taon. Ang mga bato dito ay shale at sandstone. Sa mga bato ay makikita ang mga fossils na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa sinaunang kasaysayan ng lugar. Sa paligid naman ng mga bangin ay maraming uri ng hayop sa dagat tulad ng mga dolphin, seal at iba't ibang uri ng isda. Bukod sa magagandang tanawin, ang Cliffs of Moher ay mayaman din sa kultura at kasaysayan. Ang O'Brien's Tower na itinayo noong 1835 ni Cornelius O'Brien ay isa sa mga pangunahing tourist attraction dito. Si O'Brien ay isang local aristocrat na nagpagawa ng tore upang mas lalong ma-enjoy ng mga bisita ang tanawin. Mula sa tore ay makikita ang mas malawak na tanawin ng dagat at mga isla sa paligid. Dagdag pa rito, ang Cliffs of Moher ay paboritong lugar ng mga mahilig sa ibon at kalikasan. Maraming seabirds ang naninirahan dito tulad ng mga puffin, guillemots at razorbills. Ang lugar na ito ay itinuturing na Special Protection Area para sa mga ibon. May mga guided tours at educational programs din sa Cliffs of Moher Visitor Center na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kalikasan at kasaysayan ng lugar. Number 8. Mount Fuji. Ang Mount Fuji ay isang kilalang bundok sa Honshu Island na pinakamalaking isla sa Japan. Ito ang pinakamataas na bundok sa Japan na may taas na 3,776 meters. Kilala ang Mount Fuji sa kanyang perfect cone shape at tinuturing na simbolo ng kagandahan at spirituality ng Japan. Gayun din, isa itong active volcano na huling pumutok noong 1707. Ngunit ngayon ay mababa na ang panganib na pumutok itong muli. Dagdag pa rito, sa paligid ng Mount Fuji ay makikita ang 5 lawa na tinatawag na Fuji 5 Lakes na kinabibilangan ng Kawaguchi, Yamanaka, Sai, Shoji at Motosu. Nabuo ang mga lawa na ito dahil sa mga volcanic eruptions. Ang lugar na ito ay paboritong puntahan ng mga turista, lalo na ng mga gustong mag-hiking at mag-camping. Maliban dito, ang pag-akyat sa Mount Fuji ay isa ring kilalang activities, lalo na simula July hanggang kalagitnaan ng September, dahil maganda ang panahon sa mga buwan na ito. Samantala, may 4 na pangunahing ruta ng pag-akyat sa bundok na ito na kinabibilangan ng Yoshida, Subashiri, Gotemba at Fujinomiya. Sa tuktok naman nito ay nagkakaroon ng pagkakataon ng mga climbers na masaksihan ang pagsikat ng araw na tinatawag na Goraiko sa Japan. Karagdagan pa, ang Mount Fuji ay mahalaga rin sa relihiyon at kultura ng Japan. Itinuturing ito bilang isang banal na bundok. At isa nga sa mga kilalang arts na nagpapakita ng bundok na ito ay ang 36 Views of Mount Fuji ni Hokusai, isang series ng ukiyo-e prints na nagpapakita ng iba't ibang angles ng bundok. Marami ring shrine ang matatagpuan sa paligid ng bundok tulad ng Fuji Sengen Shrine. At noon ngang 2013 ay kinilala ang Mount Fuji bilang isang UNESCO World Heritage Site dahil sa kahalagahan nito sa kasaysayan at kultura hindi lamang ng Japan kundi ng buong mundo. Ang bundok ay mahalaga rin para sa agriculture at industriya sa paligid nito kung saan matatagpuan ang mga sakahan ng tea,
bulaklak at iba pang produkto. Number 9. The Wave. Ang The Wave ay isang sandstone rock formation na matatagpuan sa Coyote Buttes North na bahagi ng Paria Canyon Vermilion Cliffs Wilderness sa Arizona at Utah, USA. Kilala ito dahil sa ganda ng pagkakahanay nito na parang mga alon at ito ang nagbibigay ng illusion na parang gumagalaw ang bato. Ang hindi pangkaraniwang hitsura ng The Wave ay resulta ng sandstone erosion mula sa hangin at tubig. Bukod dito, ang sandstone na bumubuo sa The Wave ay nagmula sa Jurassic period, 190 million years na ang nakalilipas. Ang mga sedimentary rocks na ito ay minsan ding naging bahagi ng isang malawak na disyerto tulad ng Sahara. At ang mga linya at hugis ng The Wave ay nabuo dahil sa pagbabago ng mga sedimentary rocks na inilipad ng hangin. Samantala, isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng The Wave ay ang hirap bago maka-access dito. Ang lugar ay pinangangalagaan ng Bureau of Land Management o BLM at may mahigpit na permit system upang mapanatili ang kalikasan at kagandahan nito. Sa katunayan, 20 permits lamang ang inilalaan para sa mga hikers araw-araw. Dahil dito, ang makapunta sa The Wave ay maituturing ng swerte. At marami ring mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtutungo dito at nagbabakasakali na makakuha ng permit. Dagdag pa rito, ang hiking papunta sa The Wave ay hindi rin biro. Ang trail ay humigit kumulang 6 miles round trip at walang malinaw na daan dito at nangangailangan ito ng kasanayan sa navigation. Subalit, ang paglalakbay dito ay maaaring maging delikado dahil sa init, kakulangan sa tubig kung kaya't kinakailangan na prepared ang mga hikers na harapin ang kondisyon sa disyerto. Gayun din ang The Wave ay patuloy na nakikilala sa buong mundo at maaari na rin itong makita sa maraming mga travel blogs, photography forums at mga social media platforms dahil sa nakakamanghang view na meron ito. Sa kabilang dako, ang ganda ng The Wave ay isinama rin sa maraming pelikula at mga documentaries na nagpapakita ng kakaibang tanawin at ng geological significance nito. Number 10. Salar de Uyuni. Ang Salar de Uyuni o kilala rin bilang Uyuni Salt Flats ay isang pinakamalaking salt flat sa mundo. Ang lawak nito ay umaabot sa humigit kumulang 10,582 square kilometers at matatagpuan ito sa southwest Bolivia malapit sa Andean Mountains. Ang Salar de Uyuni ay resulta ng mga natuyong lawa na nag-iwan naman ng mga asin. Samantala, ang kasaysayan ng Salar de Uyuni ay nagsimula milyon-milyong taon na ang nakalipas. Ang lugar na ito ay dating bahagi ng isang malaking prehistoric lake na tinatawag na Lago Minchin. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang lawa na ito ay natuyo at naiwan ang mga salt flats. Ang salt flat na ito ay mayroong humigit kumulang 10 billion tons ng asin na kung saan ay kumukuha dito ng 25,000 tons ng asin taon-taon. Bukod sa asin, ang Salar de Uyuni ay isa rin sa pinakamalaking source ng lithium sa mundo. Ang lithium ay isang mahalagang mineral na ginagamit sa paggawa ng mga batteries para sa mga electronic devices. Gayon din, isa sa mga natatanging katangian ng Salar de Uyuni ay ang kakayahan nitong i-reflect ang langit na parang isang salamin. Kapag umuulan, ay nababasa ang ibabaw ng salt flat at nagiging isang napakakinis na salamin at nagmumukha itong parang walang hanggan. Dahil dito ay naging isa itong popular na tourist destination para sa mga photographers at mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit sa kabila ng pagiging arid o tuyong lugar nito, ang Salar de Uyuni ay mayroon ding kakaibang ecology. Ang Isla Incahuasi na nasa gitna ng salt flat ay kilala sa pagkakaroon ng mga cactus na lumalaki ng higit sa 12 meters ang taas. Sa panahon naman ng tag-ulan, ang salt flat ay nagiging tirahan ng mga pink flamingo upang dito maghanap ng pagkain. Sa katunayan, ang lugar na ito ay nagsisilbi ring tahanan ng ilang mga hayop na angkop sa ganitong kondisyon ng kapaligiran. Subalit, bukod sa natural beauty ng lugar na ito, ang Salar de Uyuni ay mayroon ding mahalagang papel pagdating naman sa ekonomiya ng Bolivia. Ang pagmimina ng lithium ay isang umuunlad na industriya na nakakatulong sa ekonomiya ng bansa.